Yung mismo mga local COMELEC namin, ayaw din nila mismo lumipat o ilipat sila kahit na may natatanggap silang threats. Nakatanggap ng threat o banta sa buhay ang ilang mga tauhan ng Commission on Elections. Kabilang dito ang Provincial Election Supervisor nila sa Sulu na si Attorney Vidspar Julie na tinambangan sa Zamboanga City noong December 21 at maswerteng naligtas sa insidente. Mayroon din silang opisyal sa Iloilo na nakatanggap din anya ng pagbabanta sa buhay kaya mahigpit ang pakikipag-ugnayan nila rito. Mayroon na rin 2 COMELEC official ang napatay. Ngunit ayon kay Chairman George Erwin Garcia, ayaw naman nilang lumipat sa ibang lugar. Kasi para sa kanila, kaduwagan yon at lalo lang mananaig yung mismong mga taong nananakot sa kanila. Halimbawa, kung papalitan ba natin ng isang local COMELEC ng iba, ang ibig sabihin ba yung pumalit na yan, friendly na doon sa mismong nananakot sa kanya? O di parang kinonsinti natin yung nananakot na yan? Dagdag pa ng Paul Chief, wala namang garantiyang titigil ang mga pagbabanta at pananakot kapag papalitan ang isang COMELEC official. Samantala, nangangalap na rin anya ang Philippine National Police o PNP ng mga impormasyon sa mga lugar na posibleng isa sa ilalim sa COMELEC control sa paparating na halalan. Kapag ang isang lugar ay nasa ilalim ng kontrol ng COMELEC, ay maaari silang gumawa ng hakbang kung papaano mamantini ang kaayusan. Pwedeng ipag-utos ng COMELEC ang paglalagay ng mga karagdagang pulis o sundalo para magbantay ng seguridad sa panahon ng halalan. Noong nakaraang 2023 barangay at SK elections ay isinailalim sa COMELEC control ang Libon Albay dahil sa pagpatay ng ilang kumandidato sa lugar. Dantiamento UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko, ang aming pinahahalagahan.